Simulan na natin ang balitaan ngayong umaga. Ang mga malalaki at makabuluhang balita ay inyo pong matutunghayan. Nababahala si Senator Risa Hontiveros saan niya ipaulit-ulit na antala sa proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Umaasa ang senadora na uling antala na ito dahil buwan na anya ang binilang at sobra-sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. June 11, nakatakda ang presentation of articles of impeachment mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Any further delays in commencing the trial against Vice President Duterte would violate the Constitution, which clearly states that the Senate must forthwith proceed with an impeachment trial. Hindi kapag ready na, hindi kapag convenient, kundi shall forthwith proceed. Huwag naman sana yang baliwalain. Samantala, tiniyak naman ni Senate President Francis G. Escudero na may sapat na oras pa sa June 11 para isagawa ang mga dapat gawin sa impeachment proceedings. Kabilang dito ang pagpasa ng articles of impeachment na susundan ng talakayan sa plenaryo at kung walang tutol ay i-refer ito sa Committee on Rules, hudyat ng pagbuo ng impeachment court. Sa parehong araw, manunumpa rin ang mga senator judges, kabilang ang mga paalis na miyembro ng 19th Congress. Dito rin ika-convene ang impeachment court, aaprubahan ang rules at mag-i-issue ng summons sa pangalawang Pangulo. Pag-uusapan namin yan mamaya marahil dahil kapag ka naka-recess ang Kongreso at nakalagay sa Rule 1 ng impeachment rules ng Senado, Senate President ang unang magtatalaga ng schedule, pero hindi naman ibig sabihin na nakaukit na sa bato yun. Pwedeng baguhin yan kung sakasakali at anumang oras ng plenaryo. Kung yan ang mangyayari, plenaryo ang masusunod. Maariing kinundina sa plenaryo ng Kamara ang pagpapaliban ng Senado sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Gabriel Bordado, nilalabag nito ang tungkulin ng mga public servant na itaguyod ang konstitusyon. Sinabi rin ni Representative-elect Laila De Lima na malinaw na lumalabag na sa saligang batas si Senate President Francis Escudero dahil sa paulit-ulit na pagkaantala ng proseso. Samantala, ipinaubaya na ni House Speaker Martin Romualdez sa Senado ang kahihinatnaan ng kaso. Are we to tell the Filipino people that impeachable offenses committed by the second highest official of the land are less urgent than our legislative targets? Is this delay not, in effect, a compromise of our solemn duty as public servants sworn to uphold the Constitution? Susulat ang Commission on Elections sa COMELEC sa Bangsamoro Parliamentary Government upang ipaalam sa kanila na may 2 linggo na lamang silang palugit upang magpasa ng batas kaugnay ng mga lugar na ibabahagi ng parlamento ang 7 seat na unang na-allocate sa Sulu. Hindi na kasi bahagi ng BARN ang Sulu alinsunod sa pinakahuling desisyon ng Supreme Court. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, 2 linggo lang ang maaari nilang ibigay at sagad na nila sila pagdating sa panahon ng kanilang mga paghanda. Sa sandali magkaroon ng distribution ng 7 seats, magbubukas muli ng Certificate of Candidacy o COC filing ang COMELEC. Pero kapag wala anyang aksyon, ang parliamentary government, itutuloy pa rin nila ang halalan sa BARN kahit 73 seats lang ang pagbobotohan dahil nabawas ang 7 mula sa Sulu. With all due respect, kaya amin pong i-reiterate na magbibigay po kami ng hanggang 2 linggo pa napalugit, hanggang 2 linggo ng Hunyo upang ma-produce at magkaroon po ng batas patungkol sa redistribution. Talin-tali na po ang kamay namin na talaga pong hindi namin kaya na mag-adjust pa dahil automated election po tayo. And therefore, we will proceed with only 73 seats dyan po sa magiging halalan sa parlamento.
Sa pagbabalik sesyon ng Kamara, hindi nabanggit ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang talumpati ang panukalang 200 pesos na aumento sa sahod. Ayon sa kanya, ipinaubaya na ito sa pasya ng plenaryo kung maipapasa bago matapos ang 19th Congress. Subalit gate ni Representative Arlene Brosas ng Gabriela, huwag sayangin ang pagkakataong maaprubahan ang dagdag sahod para sa mga manggagawa. Nasa ikalawang pagbasa pa lamang ang naturang panukala sa Kamara habang matagal nang aprobado sa Senado ang 100 pesos wage hike bill. Mr. Speaker, barat, bitin at hindi nakabubuhay ang sahod ng mga manggagawang Pilipino. Papalagpasin pa ba natin ang pagkakataong magpasa ng batas para matamasa nila ang nararapat na dagdag sahod? Nagpulong ang ilang kasalukuyang miyembro ng House Minority Bloc at mga bagong halal na kongresista para sa 20th Congress. Ayon kay mamamayang Liberal Party Lists Representative-elect Leila de Lima, hindi sila sasama sa posibleng Duterte Bloc dahil posibleng maging obstructionist lang ang mga ito. Git niya, nais nilang maging bahagi ng isang constructive minority na tunay na fiscalizer at hindi sagabal sa mga panukala. Patuloy pa rin pinag-aaralan ng kampo ng De Lima kung sasama sila sa minority bloc o bubuo ng independent opposition, gayon din kung sino ang kanilang susuportahang liderato sa Kamara. I don't think we can join them. We can be one with them. Kasi kami, kung we decide to be really in the minority, and it's going to be really yung tunay na minority na magiging fiscalizer, but yung constructive fiscalizer, constructive minority, but certainly not obstructionists. Yung Duterte bloc, ang expectation natin dyan, baka obstructionists sila. Just oppose and oppose. Mayroong tatlong prioridad ang bagong Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III na formal nang upo sa kanyang posisyon kahapon. Una ay mabilis na aksyon at pagresponde ng mga pulis. Pangalawa ay ang unity at moral ng mga pulis kasamang paggalang sa bawat isa. Pangatlo ay ang accountability at reform sa organisasyon gaya ng tuloy-tuloy na internal cleansing. Una sa buong kapulisan, nandito ako at ako ay lagi niyong kasama. Sabay nating harapin ang lahat ng hamon ng ating organisasyon at sabay nating pangalagaan at itaas ang dangal ng ating uniforme. But I will ask something from you in return of this promise. Sa ilalim ng aking pamumuno, action will be rewarded. Hindi sapat ang pogi points. We will reward those policemen who will work hard. Mayroon nang nakalatag na contingency measures ang Philippine National Police sakaling maglabas na ang International Criminal Court ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Si Senator De La Rosa ang PNP chief sa panahon ng Administrasyong Duterte at ang general na nanguna sa kampanya ng pamahalaan sa war on drugs. Kaugnay nito, ayaw munang magbigay ng detalye ni General Torres sa issue sa halip. Ay sinabi nito na hintayin na lamang ang warrant of arrest kung mayroon mang ilalabas ang ICC. We'll just cross the bridge when we're there. It's something that has to be acted upon pag andyan na. Okay? We'll make decisions as it comes. Obviously, we are also making contingencies na pag may nangyaring ang ganito, anong ating gagawin? Pag may nangyaring ganon, ganon din ang ating gagawin. So. Hinimok ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III si Attorney Harry Roque na harapin ang kasong nakasampa sa kanya sa Pilipinas. Ayon kay General Torre, abogado naman si Roque at tiyak na alam nito na kailangan niyang harapin ang warrant of arrest laban sa kanya. Si Attorney Roque ay may standing warrant of arrest dahil sa umano'y kaugnayan nito sa isang pogo operation sa Porac, Pampanga. Sa 51 akusado kasama si Roque, 2 na ang nahuli ng mga otoridad. Abogado naman si Harry Roque, harapin niya. Kasi
ito yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para rally. You really have to come and submit yourself to the jurisdiction of the courts and make your case and give your arguments. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na isang malinaw na persecution o pag-uusig ang hiling na pagkansila sa pasaporte ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Giit ng pangalawang Pangulo, ang mga kinakaharap na kaso ni Attorney Roque ay posibleng bunga ng kanyang political alliances sa mga Duterte. Ang nasabing pahayag ay kasunod ng hiling ng Department of Justice sa korte dahil sa kasong qualified human trafficking na kinakaharap nito. Naawa ako kay Attorney Harry Roque dahil sa totoo lang, pakiramdam ko ay yung persecution sa kanya ay dahil sa pagpapakita niya ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte and syempre sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Samantala, sinabi ni VP Sara na nakausap niya si Attorney Roque kaugnay ng mga paghahanda kung paano mapapadali ang dismissal o release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa International Criminal Court dahil sa kasong crime against humanity. Kinausap ako ni Attorney Harry Roque at meron siyang mga naisip na pwede pang gawin para magawa ng paraan ng pag-release kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, at yun ay isa sa mga agenda ko sa susunod na mga meetings ko na kasama ang mga abogado ni dating Pangulong Duterte. Nagtipon sa labas ng tanggapan ng Metropolitan Manila Development Authority ang Stop NCAP Coalition upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy. Ayon sa grupo, maraming motorista ang naapektuhan at nangangamba sa epekto ng NCAP sa kabuhayan at karapatan ng mga tsupera. Sa kabila nito, iniulat ng MMDA ang unti-unting pagbaba ng bilang ng mga nahuhuli sa NCAP mula 1,112 noong May 26 hanggang 565 nitong June 1. Kitang MMDA, patunay ito na unti-unting naibabalik ang disiplina sa kalsada. With naked eye, with the plain eye, kita naman po natin na naging maayos ang mga lansangan po natin. Maganda ang pila, wala pong sumisingit. So I think it's a good sign, no? May order. Kumbaga orderly ang ating mga kalsada. So I think nai-instill natin unti-unti yung disiplina rin and order on our roads. Tuloy pa rin ang implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa kabila ng pagpapaliban ng EDSA rebuild, ayon sa Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. I think NCAP will stay, because NCAP is not just about EDSA. It's about enforcing a more efficient way of traffic rules. As of the moment po, tuloy naman po ang ating NCAP or ang tinatawag natin na no contact apprehension. Despite na ang ginawa po ng ating Pangulo na ipatigil po pansamantala ang EDSA rehabilitation. Ayon naman kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go, mas naging disiplinado na umano ang mga motorista sa pagsunod sa mga batas trapiko dahil sa muling pagpapatupad ng NCAP sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Nakikita po natin yung pag-decrease or declining ng ng mga norms na nangyayari po sa kalsada na kung saan nawawalan po tayo ng kumbaga pagrespeto sa mga batas trapiko. So unti-unti nababago po ito, unti-unti nai-instill natin yung tamang disiplina sa mga motorista. Nasa 50 mga motorista ang nakitang naglalagay ng isang klase ng sticker upang hindi makita sa kamera ang kanilang plate number dahil sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Dahil dito, hihingi ng tulong sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang Land Transportation Office upang mahuli ang mga nagbebenta online ng isang uri ng sticker na hindi nakikita kapag tinutukan ng kamera.
Muli namang nagbabala ang LTO at MMDA na ang paglalagay ng takip sa plaka ay maaaring magresulta sa pagkakakulong ng hindi bababa sa 6 na buwan hanggang 2 taon o multa ng nasa 10,000 piso. Ang gagawin din natin, susubukan din po natin. Baka subukan natin bumili para makita talaga kung totoo. Ito yung nagagawa niyang magic. And then, kung sakali man po na totoo, makikipag-coordinate po kami sa PNP dahil gumagawa po siya ng isang bagay na magbabiolate sa ating existing laws. Hiling ng ilang Irrigators Association at magsasaka ngayon ang farm-to-market roads na lalong mas mahalaga. Ito nila ay upang mas maging madali ang transportation ng mga produkto papunta sa merkado. Aabot naman sa may 131,000 kilometers na farm-to-market roads ang tinatarget na maitayo sa buong termino ni Pangulong Marcos. Hindi naman makakapasok yan pagka walang kalsada. Mahal lang nauupa namin sa paghakot ng palay. Naabot na 100 piso, isang sako. Yung po malaking kailangan po na magsasaka. Yung kalsada na masiminto para hindi po balik-balik ang gawa ng equipment. Yung bagay para mas mabilis po ang na magsasaka kung maganda ang kalsada, siminto. Kahapon, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng 799.56 million pesos na halaga ng equipment para sa iba't ibang field offices ng National Irrigation Administration o NIA. Hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang NIA na pakinggan mabuti ang hinaing ng mga magsasaka at direktang magipag-ugnayan sa kanila. Ngunit, hiling ko sa inyo na pag-igtingin pa ang inyong pagsisilbi. Makinig sa kanilang mga hinain. Huwag antayin na sila ay lumapit sa inyo. Kayo na ang umikot sa ating mga magsasaka. Pabilisin na ang tugon sa kanilang problema. At higit sa lahat, maglingkod ng tapat. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na ipinadala nila ang BRP Bagakay upang magbantay sa presensya ng China Coast Guard o CCG malapit sa Zambales. Nauna nang namataan ang CCG vessel na 5 hanggang 18 nautical miles mula sa Palawig Point, ngunit ngayon ay nasa layong 115 hanggang 120 nautical miles na ito sa Baho de Masinloc. Nag-radio challenge ang BRP Cabra sa CCG ngunit hindi ito tumugon. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, patuloy nilang tinututulan ang iligal na presensya ng China sa ating karagatan at nananatiling walang paliwanag ang China sa kanilang pananatili roon. Umapila ang AirAsia Move para sa due process kaugnay ng aligasyon ng labis na singil sa plane tickets. Git ng kumpanya, hindi nila minamanipula ang presyo at sumusunod sila sa lahat ng regulasyong ipinapataw sa online travel agency sa bansa. Ito ay matapos ihayag ng Department of Transportation o DOTR na magsasampa sila ng reklamong economic sabotage laban sa travel agency, kaugnay ng reklamo na umabot naman sa halos 40,000 piso ang halaga ng one-way ticket mula Tacloban patungong Maynila. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, personal siyang tinawagan ni Congressman Richard Gomez upang i-report na umabot sa 77,704 ang kabuang bayad nila ni Mayor Lucy Torres para sa 2 tiket mula Tacloban patungong Maynila na binili si AirAsia Move. Nilinaw naman ng DOTR na walang kinalaman dito ang AirAsia Philippines, ang mismong airline. Noong pong weekend, tinawagan po ako ni Congressman Richard Gomez ng Leyte. Bumili po siya ng ticket kasama ni Mayor Lucy Torres, one-way Tacloban to Manila. 77,704 pesos ang kanilang binayaran
na one way for two people. So, 77,000, that's almost 40,000 pesos per ticket. This was procured from a online booking platform called AirAsia Move. Nagbabala ang Meralco na maaaring tumaas ang singil sa kuryente ngayong Hunyo dahil sa pagtaas ng transmission charge dulot ng mas mahal na presyo sa reserve market. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldariaga, hinihintay pa nila ang pinal na datos ng generation charge na siyang may pinakamalaking bahagi sa kabuuang singil. Bagamat bumaba ng halos 1 peso per kilowatt hour ang singil noong Mayo, maaaring mabago ito depende sa galaw ng presyo sa spot market at mga kontrata. Opisyal nang idineklara ng State Weather Bureau pag-asa kahapon ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Ayon sa ahensya, ang malawakang pag-ulan na dulot ng habagat sa nakalipas na 5 araw sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas ay senyales na ng pag-uumpisa ng rainy season. Gayunpaman, posible pa rin ang ilang araw o linggong tigil ulan na tinatawag na monsoon breaks. Dahil dito, pinapayuhan ng pag-asa ang publiko na maging ang mga ahensya ng pamahalaan na mag-ingat at maging handa sa mga posibleng epekto ng tag-ulan at habagat. Gayun din sa pinangangambahan na La Nina na maaaring magresulta ng malawakang pagbaha o landslide sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, sa kabila ng pagsisimula ng tag-ulan, nagbabala ang pag-asa na aabot sa 42 degrees Celsius hanggang 47 degrees Celsius ang heat index sa 36 na lugar sa bansa ngayong araw ng Martes, June 3. Makararanas ng temperatura nga abot sa 47 degrees Celsius ang Giwan sa Eastern Samar, habang nasa 45 degrees Celsius sa Apari at Tuguegarao sa Cagayan, gayon din sa Etiaga, Isabela, Pira, Catanduanes at Masbate. Posible magdulot ng heat stroke ang matinding init ng panahon, kaya't pinapayuhan po ng pag-asa ang publiko na umiwas sa matagal na exposure sa init. Inaprobahan na ng House Committee on Overseas Workers and Affairs ang substitute bill na naglalayo magtatag ng komprehensibong reintegration program para sa mga overseas Filipino workers na nagbabalik sa Pilipinas. Layunin ng bagong Balikbayan Act na tugunan ang pangmatagalang kabuhayan, emosyonal at social needs ng mga OFW at kanilang pamilya. Ayon kay Representative Jude Sidre at Representative Marisa Magsino, mahalagang matiyak ang suporta sa mga OFW matapos ang kanilang kontrata sa ibang bansa, lalo na't 87% ng mga returnee ay nananatiling walang trabaho 3 buwan pag-uwi. Suportado naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Department of Migrant Workers. Ang panukala, ito rin ay tatakda ng mga sistema tulad ng Returnee OFW Management Information System upang mas mapadali ang pagbibigay ng serbisyo sa mga kinikilalang modern-day heroes. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Beverly Saison mula sa California, USA. Maring binatikos ni Saudi Arabia Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud ang Israel matapos tumangging pahintulutan ang isang pagpupulong ng mga Arabong ministro sa West Bank. Ito ang mahataw na balita ni Jeffrey Reyes. Nagpahayag ng mariing pagtuligsa laban sa Israel si Saudi Arabia Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud dahil sa pagtangging pahintulutan ang pagpasok ng isang delegasyon ng mga Arab minister sa West Bank. Ayon sa kanya, ang pagtanggi ng Israel ay sumasalamin sa ekstremismo at hindi pagpapahalaga sa kapayapaan.
Inihayag ng mga opisyal na ang planong pagbisita ay kinabibilangan ng mga ministro mula sa Jordan, Egypt, Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates. Sa isang pahayag, sinabi ni Jordanian Foreign Minister Ayman Safadi na patuloy na sinisira ng Israel ang mga pagkakataon para sa isang makatarungang kasunduan. Isang pandaigdigang komperensya na co-chaired ng France at Saudi Arabia ang gaganapin sa New York mula sa Hunyo 17 hanggang 20 upang talakayin ang usapin ng estado ng mga Palestinian. Samantala, humaharap ang Israel sa papatinding presyon mula sa United Nations at ilang mga bansang Europeo na sumusuporta sa isang two-state solution para sa hidwaan ng Israel at Palestine. Jeffrey Reyes, humahataw sa Balita Ngayon. Tinanggal ng U.S. Department of Homeland Security ang listahan ng mga sanctuary na lugar sa kanilang website matapos batikusin ng isang grupo ng mga sheriff. Ayon sa kanila, ang pagtukoy sa mga sheriff na hindi nakikipagtulungan sa immigration enforcement ay maaaring makasira sa ugnayan ng Administrasyong Trump at ng law enforcement. Ito ang mahataw na balita ni Klein Sinka. Inilathala ng Department of Homeland Security o DHS ang isang listahan ng mga umano'y sanctuary na lugar na hindi nakikipagtulungan sa mga federal na otoridad sa imigrasyon, na agad namang nakatanggap ng matinding pagbatikos mula sa National Sheriff's Association. Binatikos ito ni Sheriff Kieran Donahue dahil sa kakulangan ng transformasyon at sa kawalan ng konsultasyon sa mga tagapagpatupad ng batas na ayon sa kanya ay maaaring makasira sa tiwala at kooperasyon sa pagitan ng mga lokal na otoridad at ng federal na pamahalaan. Ang listahang ito ay inilabas bilang bahagi ng isang executive order mula kay Pangulong Trump na tumuturing sa pagtanggi sa kooperasyon bilang isang walang batas na pag-aalsa. Maikling panahon lamang naging available online ang listahan bago ito tinanggal kaya't umusbong ang mga tanong kung bakit ito inalis. Hindi diretsyong sinagot ni DHS Secretary Kristi Noem ang issue sa pagkakatanggal ng listahan, ngunit iginiit niyang may ilang lungsod na patuloy na nagbibigay ng proteksyon sa mga ilegal na dayuhan. Iginiit naman ng mga taga-suporta ng sanctuary policies kabilang ang mga tagapagtanggol ng mga emigrante at ilang demokratikong alkalde na ang mga polisiyang ito ay nagpapalakas ng tiwala sa pagitan ng mga komunidad na emigrante at mga tagapagpatupad ng batas na humahantong sa mas ligtas na mga lungsod. Sa kabila ng mga batikos, kinumpirma ni Noem na magpapatuloy ang DHS sa paggamit at regular na pag-update ng nasabing listahan. Samantala, mas pinaigting na Administrasyong Trump ang pagpapatupad ng mga batas sa imigrasyon sa pamamagitan ng pagpapalit sa dalawang mataas na opisyal ng ICE at pagtatakda ng bagong layunin na 3,000 arrests araw-araw, mas mataas kumpara sa bilang sa ilalim ng Administrasyong Biden. Ayon kay Acting ICE Director Todd Lyons, umabot na sila sa 1,600 arrests sa loob lamang ng ilang araw at nangakong mas paigtingin pa ang kanilang mga operasyon. Klein Sinka, humahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa California, USA, kung saan makikita ang Death Valley na isa sa pinakamainit na lugar sa buong mundo. Ako si Beverly Saison. Magandang araw. Tiniyak ng Department of Health Davao Region na walang dapat ikabahala ang publiko sa mga naitatalang kaso ng MPOX sa rehiyon at wala ring anilang pangangailangan para ibalik ang mandatory o sapilitang pagsusuot ng face mask. Sa halip na nanawagan ng DOH sa mga establishmento na magigpit na ipatupad ang minimum public health standards upang maiwasan ang pagkalat pa ng MPOX. Si Gladys Tuabi, humahataw. MPOX is not respiratory.
Meaning to say, hindi siya airborne. What's the use of the face mask? The mode of transmission of mpox is skin-to-skin close contact. Sa kabila ng mga naitatalang kaso ng mpox sa Davao Region, walang nakikitang pangangailangan ang Department of Health Davao upang ipatupad muli ang sapilitang pagsusuot ng face mask, lalo't nakukuha lamang ito sa skin-to-skin contact at hindi airborne. Anila, wala ring katotohanan ang kumakalat ngayon online na muling magpapatupad ng lockdown dahil sa mpox. Sa halip, hinihimok ng ahensya ang mga establishmento na ang uri ng trabaho ay may direktang skin-to-skin contact na mahigpit na sumunod sa minimum public health standards. Kinabibilangan ito ng mga salon, barbershop, gym at massage parlor. Pinapayuhan ang mga ito na maglagay o magkaroon ng accessible na hand washing facility at regular na pagdidisinfect sa mga high-touch surfaces. For the establishment, they should assess their workers as well as their customers before they indulge into business. Kaugnay nito, tiniyak ng DOH Davao Region na nakahanda ang mga ospital ng pamahalaan sakaling magkaroon ng lalong pagtaas ng mpox cases sa rehiyon. Naglagay na ng fast lanes para sa mga pinaghihinalaan o may sintomas ng mpox upang mas mapabilis ang atensyon at aksyong medikal. But we are also trying to coordinate with the private and other local facilities to do likewise. So, gani ang uban natong DOH hospital na sila gitawag na fast lane. Kung natay fast lane sa dengue, naputay pan strain kung in case na i-suspect na mpox, para dili na siya masagol-sagol. Bagaman walang direktiba mula sa DOH Davao Region hinggil sa sapilitang pagsusuot ng face mask, ipinatupad na sa Hall of Justice ng Davao City ang mandatory wearing of face mask sa kanilang mga empleyado at kliyente na papasok sa loob upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Patuloy ang masigasig na pagtugon ng lokal na pamahalaan ng Baguio City sa pamamagitan ng masusing pagsusubaybay at pagsasagawa ng contact tracing kaugnay ng naitalang kauna-unahang kaso ng mpox sa La Trinidad, Benguet. Sa kabila ng hamon, nananatiling alerto at aktibo ang mga otoridad upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan. Si Grace Doctolero, humahataw! Nababahala ang ilang residente sa Luzon matapos maitalang mga bagong kaso ng mpox sa Visayas at Mindanao kung saan ilang lugar ay posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga kaso. Dahil dito, hindi lang doble kundi triple ang pag-iingat ni Noah Ladrigan upang makaiwas sa nasabing sakit. Nakita ko nga po yung mpox sa Facebook at nakakatakot nga po yung itsura. Kaya as a student po, gagawin ko po yung best ko para maging hygienic po at ma-apply din po yung mga natutunan ko nung COVID, patulad po ng self-distancing at siguro po wearing a mask na rin. Ganon din ang ginagawa ng binatang si Green Ontalan mula sa Baguio City na nag-iingat din upang hindi mahawa. Tsaka maging maingat lang tayo sa mga paligid kasi mismo kapag nakikipag-interact ka sa mga tao, possible na mahawa ka sa mga mpox na nagkakaroon dito sa mga buong katawan. Matatandaan nitong Enero ay naitalang unang kaso ng mpox sa Baguio City. Makalipas ang 5 buwan, umabot na ito sa 7 aktibong kaso. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, ang mga kumpirmadong kaso ay resulta ng contact tracing at lahat ng 7 ay gumaling na. Ngunit sa ngayon, isang panibagong kaso ang binabantayan ng contact tracing team ng lungsod. Ito ay kasunod ng pagkumpirma sa kauna-unahang kaso ng mpox sa kabisera ng Benguet, ang bayan ng La Trinidad. Isang case lang at ongoing yung ating lumalabas na yung isang case natin sa Conpasya sa La Trinidad. Pero minomonitor natin ngayon at nagkakaroon na tayo ng mga contact tracing. Tinutulungan na natin sila sa contact tracing. Bagamat sa Baguio nagtatrabaho at nangungupahan ang pasyente, itinuturing pa rin itong kaso ng La Trinidad Benguet.
Wala pa naman kami nakikitang symptoms sa ibang mga contacts niya, close contacts niya. So we will be able to manage it just like what we did during the 3 months, 4 months ago. And that would not be an issue of concern now at the moment. Hindi pa isinasa publiko ang kasarian at edad ng nasabing pasyente. Dagdag pa ni Magalong, patuloy ang pagtulong ng pamahalang lungsod ng Baguio sa LGU ng La Trinidad sa isinasagawang contact tracing sa mga nakasalamuha ng pasyente. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Bibili ng mamahaling kamera ang lokal na pamahalaan ng Baguio City para sa mahigpit na pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito ay kasunod ng tumataas na bilang ng naitatalang aksidente sa kalsada sa lungsod. Si Grace Doctolero, humahataw. Magkakaroon ng mas mahigpit na pagpapatupad ng speed limit sa lungsod ng Baguio na aabot sa 20 hanggang 30 km kada oras, alinsunod sa City Ordinance No. 18 Series of 2019. Upang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng ordinansa, nangangailangan ang lungsod ng mga dekalidad na kagamitan na kayang sukatin ang bilis ng mga sasakyan, kabilang dito ang mga speed gun, high-end cameras at radar sensors. We're procuring cameras para sa namin for AI. Kailangan AI powered na yung mga cameras namin lahat. Kaya yung mga binibili na namin kailangan AI powered na. Yung mga cameras naman namin, kaya lang yung capability to detect speed. Meron din uli yan, ibang system na naman yan. Unti-unti namin binibuild up yung aming system. Nagsasagawa na rin ang lungsod ng komprehensibong pag-aaral upang matukoy ang mga lugar na madalas kinasasangkutan ng aksidente. Gayon din ang mga pinakaangkop na lokasyon para sa paglalagay ng mga bagong speed limit signage at iba pang babala sa kalsada. 3 beses na kami ng meeting para pag-aralan namin yung pag-implement strictly ng speed limit natin. And at the same time, we're now procuring yung mga breath analyzers, pati yung mga speed gun, para talagang ma-implement kagad namin ito. Sa gitna ng tumataas na bilang ng mga vehicular accident, magpapatupad ang pamahalaang lungsod ng Baguio ng mas mahigpit na mga hakbang upang mapabuti ang kaligtasan sa mga kalsada. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, nakapagsagawa na rin sila ng serye ng pagpupulong kasama ang mga kinatawan ng Baguio City Police Office, Land Transportation Office, Public Order and Safety Division at iba pang mga ahensya. Ang mga hakbang na ito ay batay sa mga datos na nagpapakitang human error ang pangunahing sanhi ng mga aksidente sa lungsod. Maglalagay din ng mga karagdagang signage upang magsilbing paalala sa mga motorista na sumunod sa itinakdang speed limit at iba pang regulasyon sa trapiko. Bukod dito, magsasagawa rin ng hiwalay na pag-aaral ang lungsod upang matukoy ang mga accident-prone areas, pati na rin ang mga uri ng sasakyang kadalasang nasasangkot sa mga insidente. Samantala, pagpapatuloy rin ng lungsod ang kampanya laban sa noisy mufflers sa pamamagitan ng pagbili ng decibel meters upang mahuli ang mga sasakyang may labis na malalakas na tambutso. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Magtatayo ng naval base ang pamunuan ng Philippine Navy sa isla ng Catanduanes. Layon nito na mabantayan ang silangang baybayin para sa anumang banta ng pagpasok sa karagatan sa akop ng ating bansa. Si Jerry Galicia, humahataw. Papalakasin ng Philippine Navy ang presensya ng kanilang mga tauhan para mabantayan ang silangang baybayin ng bansa laban sa anumang bantang papasok sa ating teritoryo. Bunso nito, maglalagay ang pamunuan ng Philippine Navy ng naval base sa Panay Island sa bayan ng Bagabanok sa Catanduanes. Ayon kay Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, kailangan makapagtatag ng naval base sa silangang baybayin ng ating bansa para sa maritime security.
Ang inisyatibong ito ay bahagi ng pagpapalawak na estratehiya para mapalakas ang presensya ng puwersa ng gobyerno sa silangang bahagi ng Pilipinas maging sa Benham Rise. Nakikipag-ugnayan na din ang pamunuan ng Philippine Navy sa lokal na pamahalaan para makabili ng bahagi ng lupa mapagtatayuan ng bagong naval base. Part of our strategic base sa Navy is to develop area dito sa east side of Philippines, and we identified Catanduanes, especially in the part of Panay Island, as one of our forward operating base. Currently, we are trying to coordinate with local government to help us procure the facility, the area, the real estate. And this is very strategic for the Navy and for the country para ma-check yung east coast natin. We need to forward our operating forces, our assets in that area. Napakahalaga po yung babantayan natin. No? Ang naturang pasilidad ay makakapagbigay ng mabisa at maayos na pagbabantay at pagsasanggalang sa mga karagatang nasasakop ng bansa. Tugon din ito ng Philippine Navy sa mga nakaraang naitatalang insident na may kaugnayan sa mga foreign object na namamataan sa karagatan gaya na lamang ng submersible drones na natagpuan sa rehiyon na inuugnay sa aktibidad ng bansang China. This equipment of China, or yung mga drones na recover natin and na sinasabi natin, most probably galing ito sa China, but it's really hard to cover all our territory. That's why we need to put something there malapit-lapit so we can react in that area. As long as the foreign vessels will kung magta-traverse man sila sa area natin, hindi lang natin sila papayagan pumasok sa territorial areas natin. They are authorized by international rules to be outside of our territory. That means the high seas. Kapag naitayo na ang bagong naval base, maglalagay din ng makabagong kagamitan kagaya ng naval monitoring systems, radar at iba pang surveillance equipment. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Nasa 76 na bahay ang tinupok ng apoy sa magkahiwalay na insidente ng sunog sa Cagayan de Oro City kahapon, June 2. Ayon sa Bureau of Fire Protection, tinatayang nasa 4 na milyong pisong pinsalang dinulot ng sunog. Si MJ Vasquez, humahataw. Mabilis na kumalat ang apoy at tinupok ang nasa 76 na mga bahay sa nangyaring sunog pasado alas 10 ng umaga kahapon June 2 sa Cagayan de Oro City. Ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP, dalawang magkahiwalay na insidente ng sunog ang naranasan sa lungsod, una sa Barangay Bugo at sumunod naman ay sa Barangay 24 na 17 kilometro ang layo sa Barangay Bugo. Ayon sa BFP, ang malakas na hangin at light materials ng mga bahay ang isang dahilan kung bakit mabilis na kumalat ang apoy. Umabot sa 4th alarm ang sunog at tumagal ang 30 minuto bago tuluyang naapula ang apoy. Sa tala ng BFP, tinatayang nasa 4 na milyong piso ang halaga ng pinsalang dulot ng nangyaring sunog. 2 ang naitalang nasugatan matapos magtamo ang isa dito ng sugat sa bandang kilay nito habang ang isa naman ay nagtamo ng 2nd degree burn. Wala pang tukoy na dahilan ang mga otoridad sa pinagmulan ng sunog at patuloy pa ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Nagpaabot naman ng tulong ang City Social Welfare and Development Office ng Cagayan de Oro City sa pagpapadala ng mga relief packs at pagpapatayo ng mga temporaryong masisilungan para sa mga biktima. MJ Vasquez, humahataw sa Balita Ngayon. Sa panahon ngayon po, kahit bakasyon, ay kailangan ng diskarte. Pero, paano kung gusto mong mag-island getaway? Tapos, wala kang pamasahe, mga kasambahay. Panoorin ay isang lalaking tumawid ng isla gamit ang salbabidang gulong para maabot ang kanyang pangarap na bakasyon. Ito ang balita ni Cecil Cruz. Minsan ba naisip niyong tumawid sa ilog o dagat? Hindi para maligo, kundi para makatipid? Well, kilalanin si Kuya Joe, ang lalaking literal na lumangoy para sa kanyang pangarap na bakasyon. Ay.
Mula sa bayan ng Kawayan sa Biliran, nagdesisyon si Joe na languyin ang dagat papuntang Maripipi Island. Dahil nga walang pamasahe, ang kanyang sinakyan, lumang salbabidang gulong, ang kanyang DIY bangka. At habang nasa kalagitnaan siya ng kanyang malaepikong adventure, mabuti at napansin siya ng isang concerned citizen na agad naman nagbigay alam sa mga otoridad. Salamat at mabilis namang rumesponde ang Kawayan PNP at MDRRMO. Agad siyang dinala sa ospital at binigyan pa siya ng tulong pinansyal ng ating mga pulis. Sinamahan na lang siya ng mga pulis pauwi at this time, hindi na niya kailangang lumangoy. Minsan sa kakapusan nakakaisip tayo ng buwis buhay na diskarte. Pero tandaan, hindi naman nawawala ang mga taong palaging handang tumulong. At sa huli, nagpasya si Kuya Joe na huwag na munang ituloy ang kanyang island adventure. Isang kwento ng determinasyon, kabaitan at malasakit ng kapwa Pilipino. Kaya sa susunod na magplano ng bakasyon, magdala ng pamasahe. Pero huwag kalimutang magdala rin ng tapang at salbabida kung kinakailangan. Cecil Cruz, humahataw sa balita ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 7 na po tayo, mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media account. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung mayroon po kayong mga istorya na nais balikan sa Hataw Balita Ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV. Pati na po ang mga video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Ecclesiastes Kapitulo 10, talatang 2. Ang puso ng pantas na tao ay nasa kanyang kanang kamay, ngunit ang puso ng mangmang ay sa kanyang kaliwa. Gusto ko lang magpasalamat kay Kapitan Resty Villegas ng Barangay Palma, Alaminos, Laguna. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, 3 sa buwan ng Hunyo 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.